Good morning. Good morning. May buntag. Nahimuot ba ang Ginoo sa ato nga pagmata karong buntag? Amen. Ang pag-ani sa pag-ani nato sa simbahan. O kaya siya ang atong ultimate goals ng kinabuhi. Praise God, honor God. O ayok nga nakana siya sa mga kasing-kasing. Sa pipila ka mga Sundays, nahuman na to ang atong pagtuon sa topic nga compromising life sa kinabuhi ni Daniel. Nasa karon nga mga pipila ka mga Sundays, ang atong topic karon may tungod prayer. Tungod kay ang prayer usa kini siya nga gitudlo ni Jesus Christ o usa kini ka importante nga activity nga paghimuon o ginahimo sa Kristohanon. Ang prayer mao kini siya nga power. Pwede ka gusto ka ba nga maging powerful nga Kristohanon? Like Superman? Maging may nampun ikaw, no? Even si Daniel. Kung tanang itong iyang kinabuhi, may nampun si Daniel. Si Paul, usa Kristohanon nga may nampun usa. Gani sa iyang letter, sa iyang epistles. Sa first chapters, sa mga letters, makita na ito din ang word nga prayer. Nag-pray siya sa mga Kristohanon. O sa karon nga buntag, mag-isgutan about prayer as worship. O pagatunan na ito ang itudlo ni Jesus Christ. O kato nga pagatunan ang pagtudlo ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. Ato kini siya nga i-group ang mga dagko nga mga kamatuoran that are foundational in the matter of prayer that relate to worship. Sa karon nga panahon, tinuod, may mga churches nga nag-hiusa sila, no? Sa ang ilang tuyo is sa pag-hiusa sa prayer, no? Ay ginatawag na prayer rally. O gina-invite kita na mag-apil ni nga grupo. Ang tagpo kini siya nga grupo. Nindot ka na siya. Pero ako nakita nga dinot ka kini tungod kay may mga grupo nga ang kanuwasan lahi kayo. Unya makighiusa ka sa ilaha. No? Pero ang Ginoo nagtudlo siya, gitudluan niya ang mga disciples may tungod sa prayer. Now karon nga panahon may mga churches, may mga Kristohanon nga nagapalit sa kini nga kamatuoran that prayer is simply a way for you to get what you want, that God is obligated to deliver the goods to you. Ang bottom line ini mao kini siya. Gina-reverse, no? Sa tao usahay ang rule sa Ginoo ug sa tao. Na ang Bible nagatudlo, no? Mao kini siya. The Bible teaches that God is sovereign and man His servant. Diba? Mauganan siya ang nasa kung sino sa Old Testament, sa New Testament. O klaro ka na siya sa Ginoo. That God is sovereign and man His servant. Ang grupo nga name it and claim it theology or the prosperity gospel teaches that man is sovereign and God is His servant. Ibali, no? Ang Bible nagtudlo that God is sovereign and man is servant. Now, ang prosperity gospel or kini ginatawag nga name it and claim it, i-reverse kini nila na pagtulunan. That man, mao gini siya, is sovereign and God is His servant. Now, sabot ini that we are in the demand position and the command position
And God is in the rule of the servant who must deliver. Nga kung unsa nga ito nga gusto, daw ginihimo na ito dito ang Ginoong servant o kita ang Ginoo. Na kung unsa ang gusto nito nga pangayoon, gusto ginato nga ihatag sa Ginoo. No? Karon nga panahon, we live in a very indulgent society. Selfish. Very self-centered. We live in a materialistic society. And the prosperity, health, wealth, name it and claim it mentality, which says you demand from God and God has to give it, is nothing more than a spiritual justification or self-indulgent sin. Tungod kini siya sa nature sa Ginoo. Nganong sala kini siya? Tungod kini siya, contradict kini siya sa nature sa Ginoo. Ang Ginoo sovereign and we are only a servant sa Ginoo. Si Jesus Christ nagtudlo siya about prayer. Og din sa Matthew chapter 9 chapter 6. This is the model of how to pray. Beginning and the end of the prayer focuses on God. Diba? Kung atong obserbahan, hallowing His name, honoring His name, praying that His kingdom come, praying that His will be done. Then follow niya na, muna ka na siya mga petition. Thine is the kingdom and the power and the glory forever. Now, ang focal point, ang main point na ito sa long prayer, mo kini siya, is on the glory and the kingdom of God. Mao kana siya ang atuang focus. The honor of God and the extension of His kingdom. O wala na laing mo kini siya ang gitudlo din ni Jesus Christ. Now, this is John chapter 14. Naigisulti din si Jesus Christ. In John chapter 14 verse 13. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. The word really glorified. Prayer begins and ends not with the indulgence of man, but with the glory of God. Not with the building of our empire, but His kingdom. Not with the getting what we want, but doing His will. Mao kana siya sa prayer. Prayer is not to change the mind of God. Nga usbo nato ang kabubuton sa Ginoo, usbo nato ang pangunahuna sa Ginoo. Now dili ka na siya mao ang meaning sa prayer. Ang prayer is to synchronize, to fit the will of God sa atuang kabubuton, to find the will of God, not with the elevation of our name, but with the hallowing of His name, in honoring His name. So, prayer revolves around who God is and what God wants and how God is to glorify. Mao kana siya ang prayer, mao kana siya ang substance, mao kana siya ang sum of proper praying. Kung ano itong pag-ampo, nakafocus atong kaugalingon, mo kita, bisag unsa man na siya, bisag dili man na kabubuton sa Ginoo, basta mao kana siya nga kung ang gusto, Lord, ihatag ka siya sa kuha. That is sin, tubangan sa Ginoo. Violation ka na siya sa nature sa Ginoo, sa iya nga kabubuton, sa iya nga pulong. Kabalo mo sa life ni Jeremiah, kung basahan ito ang Jeremiah chapter 32, tao nga usa ka prophet nga wala ginapaminawan, no? Sa mga Israelites, tao prophet nga nag-antos, huwag kayo wala siya nakita nga resulta sa iyang pagwali. In Jeremiah chapter 32 verse 16 to 23,
Unsay gisulti dinhi in 16. And now when I have delivered the evidence of the purchase unto Baruch, the son of Neriah, I prayed unto the Lord, saying, now mo siyang prayer ni Jeremiah. Nagtanong na to ang prayer ni Jeremiah. Usa ka tawo nga gibutang sa kining balon, no? Sa langub, usa pa to iyang gibutangan. Dan to siya. Nagtanong na tayo yung prayer. Ang iyong prayer ba nakafocus yung kumalingon na Lord, duwa sa din. And verse 17, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by the great power, and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Thou showest loving kindness unto thousands, and recompensest the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. The great and the mighty God, the Lord of hosts, is his name. Great in counsel and mighty in word, for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways and according to the fruit of his songs. In verse 23, and they came in and possessed it, but they obeyed not thy voice, neither walked in their law. They have done nothing of all that thou commandest them to do. Therefore thou hast caused all this evil to come upon them. Now, obserbahan natin ang prayer ni Jeremiah is for the glory of God. Puro pagdahig sa Ginoo. Ang first ng mga pila ka mga sentences din makita nato, puro pagdahig dina sa Ginoo. Ini nga tawo is in great distress, a man in great loneliness, a man in despair in terms of ministry. Tungkol kay wala naminaw siya ha, wala nagpaminaw siya ha. Pero ang yan kasing-kasing, napuno sa pagdahig, pag-exalt sa glory sa Ginoo, the majesty, the name, the honor, and the works of God. Mao kini siya kinabuhi ni Jeremiah. Now, karon ni buntag, tunan nato the essential elements of prayer that give us the focus on prayer as an act of worship. Unsa man yung mga initial elements sa prayer nga nagahatag og action as naga-worship sa Ginoo. Na unsa man yung mga kamatuoran nga makuha nato di sa Matthew chapter 6 9 to 10. Isa lang kabutang atong mahatag karon nga buntag. Number 1 nga makita nato dinhi sa gihatag ni Jesus Christ nga example sa pagtudlo niya sa mga disciples. Una is God's paternity. Our Father who art in heaven. God's paternity, that God is Father. This is the basis of our boldness in prayer. Nagaduol kita sa Ginoo. He is not our king only. He is not our monarch only. He is not our judge only. He is not our creator. But He is also our Father. He is also our Father. Now, kung basahan natin na yung Isaiah 64:8, usa ka gwapo kay nga verse. No? Isaiah 64:8. But now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay, and Thou art Potter. And we all are the work of Thy hand. Usa ka pag-recognize ni Isaiah nga ang Ginoo naghimo sa tuwa, naghatag ka na itong kinabuhi, nag-supply sa ato ang tanan ng mga resources. Ingon ni Isaiah din, we belong to you through the link of common life. O siya Apostol Paul, naghatag usab ini that pinaagi ni nakahalaga kita o kinabuhi, pinaagi kang Jesus Christ. We are your children. When you come to God in prayer, we come first to all, to one who is our Father. Our Father. Bago kining revelation sa mga Hudiyo. Tungod kay
sa mga Hudiyo sa Old Testament, ang word ng Father, dili kini siya personalize nila. Ang ilang relationship sa Ginoo kabalo mo dili walay intimacy. Ang word ng Father sa Old Testament ginagamit kini in a national sense. Ang word nga our Father is a very uncommon phrase in the Old Testament. Gani gigamit kini siya 14 times lang sa Old Testament. My Father, that is an individual expression of a person to God as His personal Father. Nga wala ni appear sa Old Testament. Kung makita na ito din nga sa pagduol na to, sa pag-pray na to sa Ginoo, nagduol kita siya, dili as a creator, dili as a judge, dili as a king, but as a father. Diba mas doon, pumuhin kita as our Father in heaven. Ang intimacy, kung sa inyong mga anak, sa inyong balay, may maestra ka o dako ka grado sa inyong trabaho, pagkatod dito sa opisina ni mo, inon ka, ma'am, no? Inon ka sa inyong anak, naa si Ma'am Sir Has, kesa di ka, iha kong anak, no? Naa si Mrs. Sir Has, pero kung may ingon kasi mga anak, ma'am, pwede ko mga yung baon. Pero kung siya, tay, nay, dad, ma, tay intimacy sa inyong relationship. Kung mausap ka na siya sa tuwa nga Ginoo. May kita, our King, no? Nawala ko kayo gap. Pero may kita, our Father, doon kayo ang relationship. Close kayo ang relationship. Kung mausap ka na siya sa tuwa nga prayer. Si Paul, gigamit ka niya. Din sa Romans 8:15, ang word niya nga Abba Father, nga gigamit niya Apostle Paul, ang meaning niya Papa or Daddy. No? Mao ka na siya ang meaning niya sa Romans 8:15. Gigamit ka na niya Apostle Paul as Abba Father, which means Papa or Daddy. Bota sa bot, kung ginatawag ka intimacy. Pagduol na ito sa Ginoo, mo kini siya ang ato ang nakitay kaisog, nakitay kadasig, tungod kaya ang atong ginaduulan, ato nga amahan. No? Tawag sa father, as a parent, bisag kung saan ito pagkasaba ang atong anak, bunalan, tungod kaya nakasala sila. The more noon nga ang relationship nag-close. So, mao ka na siya ang mga naobserbahan sa mga anak. Bunalan siya, kasabaan siya, o pagkataon, modohol yakan siya mga lambing ya kung kayo siya. Kaya naman, ang inyong relationship, close kayo. Umawasag ka na siya sa Ginoo. He is our Father. Si Jesus Christ, gitawag niya ang iyang aman 70 times in New Testament, Father. Except sa usang situation dito sa cross. Ingon siya, my God, why have you forsaken me? Ngano ka lang giingon, ngano wala ang siya na Father. Ang intimacy dito sa cross was lost in the moment of spiritual death. Spiritual separation. Tungod kay gipas-an niya ang sala sa kalibutan, gipas-an niya ang imong sala, gipas-an niya ang akong sala, gipas-an niya ang atong sala dito sa cross. Mao kato siya nga ang intimacy sa iyang Father, ug ang iyang gigamit nga term, my God, why have you forsaken me? Mao kana siya sa tuwang prayer. Nakitay close relationship sa Ginoo. Ang question, kumusta ang imong relationship sa Ginoo? Kumusta ang imong fellowship sa Ginoo? Adto na tayo ka, layo ba kayo siya? Close ba kita kayo sa Ginoo? Kung mao ka na siya, makita dili sa kinabuhi ni
o wala siya kahadlok tungod kaya atong ginag-uulan mao ang Ginoo. He is a loving Father who understands what His children endure. Kung saan atong ginabati. Namang nga bang kung nagaduol kita sa Ginoo as our Father, what are the results? No? What are the results? Unsa ang mga butang ang may tabo o unsa ang mga butang nga mo resulta nini? Number 1, if we go to God as our Father, it settles the matter of faith. It settles the matter of fear. Dili kita mahadlok tungod kay pinaagi kang Jesus Christ. He made us acceptable with God. Na-accept kita sa Ginoo, pinaagi kang Jesus Christ. He has adopted us into His family. Pinaagi kang Jesus Christ. Ikaduha, it also settles the matter of hope. Paglaom, no? Tungod kay nakita na to nga atong Father, nga atong loving Father, dili siya kahadlukan, aduna kita intimacy sa iya ha. If we ask Him for bread, maghatag ba siya stone? Mabala siya ang atong amahan. Kung mangayo ang imong anak o pang-question, pagkaon, ginatagan makini mo o kining yuta para ipakaon, no, dili yun. No? If we ask Him for a fish, He won't give us a snake. Dili gid sa maghatag og bitin. Whatever we ask, mao kini siya ang atong paglaom, He will do para sa iyang mga anak. Kini siya if it fits within His will. Pero mao kini siya kung ang atong gilapangayo sa Ginoo, dili na outside na sa iyang kabubuton, mga nausahay nga wala kinatubag, wala kinahatag sa tuwa. Pero mao kini siya, it also settles the matter of hope. Nakita paglaom. Mao kana siya nga itong paglaom mga Kristohano. Ikatulo, it also settles the matter of loneliness. Wala kitay friend din sa kalibutan. Wala kitay close nga friend din sa kalibutan. We have in Him a friend that sticks closer than a brother. Ang Ginoo, Jesus Christ. We have in Him a Father who will never leave us nor forsake us. Ginabiyaan ka sa imong mga igala kung wala ka kay kwarta, wala ka sa makuha sa imong pero tayo ang Ginoo dili magabiya sa tuwa. Mao kana siya ang resulta sa intimacy dina sa atong relationship dina sa Ginoo. A believer can be without human resources and have the presence of God and be sufficient. And be sufficient. Oh, nindot kayo. A believer can be without human resources. Wala ka tanan. And have the presence of God and be sufficient. Nasa imo ang tanan tungod kinahanglan ng Ginoo. Mao kana siyang testimony ni David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tungod kay Ginoo mao ang iyang shepherd. Ikaw pa, it settles the matter of selfishness. Now din sa Matthew 6:9, 11, 12, and 13. Now, ang word niya, our Father, ang word niya nga, our daily bread, our debts, our debtors. No, ang word niya nga, as our, that the point is that all our praying embraces a family. Dili lang ikaw isa, kundi naay kay kauban, kinsa kini siya tanan nga mga Kristohano. We have brothers and sisters also are the children of God.
O kung unsa ang atong ginapangayo, nag-embrace kini siya sa tanan. No? Ang usa ka naay close nga fellowship sa Ginoo, wala siya nagingon nga Ginoo ihatag kini siya sa kuha. No matter kung unsa ang naka-epekto kini siya sa uban. No matter nga makapasakit kini siya sa uban. Siguro nag-pray kita, Lord, kung unsa ang naa sa kuha, ihatag ko ni sa uban nga mga kanakan mo. I-provide ko ni siya. Mao ka na siya sa atong prayer, usa nag-pray kita sa pagkaon. Salamat sa pagkaon. Lord, i-provide ko ni siya sa uban ng mga Kristohano nga nagakinahanglan. Dili lang ikaw Kristohano ang anak sa Ginoo. Usahay sa atong prayer, murag kita lang ang anak sa Ginoo. Daghan biya ang anak sa Ginoo. Tanan nga nakadawat kang Jesus Christ na personal nga maluwas. It settles the matter of selfishness. Then ikalima, it also settles the matter of wisdom. Wisdom. When we go to God as a Father, we have to acknowledge that He knows what is best for us. He knows what is best for us. Mao kana siya ang kamatuoran Christian. Nakita ginapangayo sa Ginoo. Nakita ginahangyo sa Ginoo. Sino ginagina every night naga-pray kita niya na. Promote kini siya. Kung aduna kitay close nga fellowship sa Ginoo, it settles the matter of wisdom. Wisdom sa pag-acknowledge that He knows what is best for you, for me, and for us. Ang atong best, mga higala, usahay, dili ka na siya maayo sa Ginoo. No? Ngamayon ka na nga, para nindot kini siya para sa ako nindot kini nga plano para sa atong tanan, nindot kini nga plano para sa akong family. Pero kabalo mo higala, adunay gwapo kayo nga plano pag siguro. Kano wala ka na siya gitubag sa Ginoo sa inyo. Mao ka na siya ang wisdom din nga magamit. Then last, ikaunom, it also settles the matter of obedience. A father is to be obeyed. Nag-obey ba kamo sa inyong amahan? Promote kini siya. Kung nagaduol kita sa Ginoo as our Father, dapat i-obey na to kung unsa ang iyang kabubuton. I-obey na to kung unsa ang nakasulat sa pulong sa Ginoo. Even si Jesus Christ, sa diyan na sa dinhi sa kalibutan, nag-obey siya sa iyang Father. Thy will be done. Ingon siya, Lord, kuha kini nga kupa. Kuha kini pag-antos, kinakita ni Jesus Christ, nga grabe yun ang pag-antos niya. So ingon siya, Thy will be done. Ang imong kabubuton, mo'y matuman, obedience. Christian, importante ka na siya sa itong kinabuhi. Obedience. Pag-obey. Dinha sa Ginoo. Namo kini siya din eh. When we pray, when we go to our God as our Father, gina-recognize na to na kita iyang anak. Gina-recognize na to nga siya nahigugma sa tuwa. Aduna kitay intimate access sa iya. Gina-recognize na to nga siya adunay unlimited resources nga iyang ginahatag sa mga kaanakan niya. Kung nagaduol kita siya as a father, gina-recognize na that you have a family larger than myself who has needs. Kung sa aking mga needs karon nga i-provide sa Ginoo, ayaw nga ka na siya ampo, nga kining tanan nga i-provide sa Ginoo, pa-provide usab sa tanan ng mga kaigsunan. He knows what is best for you and for me. Mao ka na siya ang proper na pag-ampo, paghimaya, pagdaig sa Ginoo. Sa atong prayer, mga higala, kumusta ang atong prayer life? Kumusta ang atong content sa atong pag-ampo? Nag-focus ba sa atong lang, sa atong lang ba nga kaugalingon?
o nakafocus sa paghimaya sa Ginoo, sa iyang kabubuton, sa iyang kingdom. Dahil importante din obedience, pag-obey sa atong amahan nga Ginoo. Si J.A. McFadden nasa gisulat may tungod sa that God knows when a sparrow falls. No? Now, ang word ring of fools, ang another term na gamit niya is hopes. No? Nga ang Ginoo nakabalo siya sa mga sparrow sa paglukso niya, no? Sa pagtugpa niya sa kining yuta. Ang Ginoo nakabalo niya. Kano sa mulupad, kano sa mutugdugtong, kano sa niya muon ang mga butang. No, mao kini siya. Nothing escapes the knowledge of God. Nakabalo siya. Sa imong muna karon, nakabalo siya kung naong sa imong kasing-kasing. Nakabalo siya. Kung unsa ang imong plano sa imong kinabuhi. A little sparrow is known by God. A little sparrow is known by God. He sees it and He knows it. Nakabalo mo gani ang Ginoo sa langgam. Labaw na sa iyong mga kanakan. Labaw na sa tuwa. Wow, mo ka na siya yung assurance nato sa pagdoon nato sa Ginoo. Our Father. When we pray to God as our Father, it will result sa kining mga butang sa atong kinabuhi. Mawala ang kahadlok sa atong pagtuol sa Ginoo. Tungod kay aduna kita intimacy. Makabutang kita paglaom sa iya tungod kay siya ang atong amahan. Ang loneliness mawala. Ang selfishness mawala. Makahatag kinig wisdom. Mabahala nato kung sa iyang plano sa atong kinabuhi. Then obedience. Salamat ng Diyos sa mensahe ng tulong atong na dungan karong nabuntag. Nang napanalanginan sa Amen. Amen. Salamat ka sa paglayag sa Ginoo na nagapamatuod sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Nagi siyang dugo, iya kitang itubos dan sa atong kasalanan. Nothing but the blood of Jesus. Persons are ready, singing. Precious is the flow that
Anak sa Kristo. Ready, singing. Praise God from all blessings flow. Praise Thee, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Spirit. Sa pag-awit, atong awiton ang standing on the promises.